and then yung firmware. Ito yung bago sa kanya po. It prevents unauthorized access. For the latest computers ni Mac na may T2 security chip, automatic naka to. Pero you can change that up. Pero for this activity, please don't. For this model, ito, yung mga bago, kapag nag-firmware or set startup security utility password kayo, tapos nakalimutan nyo, it's a trip to the service center. Oh. Tapos ipoprovide mo yung proof of purchase mo para matanggal yung firmware password or yung hardware password. Kapatid na rin, ano? Yay! Kaya dapat, huwag mo kalimutan. Hindi maganda Depende sa model natin. Wala akong prices ng service center namin. Pero for older units, for older units po, kung naabutan nyo yung iMac na may DVD drive pa, para matanggal yung firmware password, buksan mo lang yun nandito, kasi nandito yung RAM niya eh. Tanggalin mo yung dalawang RAM, pagpalitin mo lang ng pwesto. Tapos, habang nagre-restart, di ba na-command R ka? Habang nagre-restart, ang pipindutin mo lang, apat din, option command RT. Lifted na yung firmware password. Pero ano kasi, delikado yun. Kaya ang ginawa niya ganito. By the way, yung ganitong model, yung RAM niya nandito na po. Nasa likod nitong power cord. Kaya kung gusto mo magpa-reset, or, ayan, dito, yung pinapasukan po ng power cord, andito yung RAM niya. Paano? Pwede mo makita rin, boss? Ano po? Pwede mo makita. Nakaano siya eh. Intact siya. Mapaklasin mo talaga. Oo. Kaya dadalhin mo sa service center. Yes. Kaya service center. Tapos bago nila baklasin, kailangan magpakita ka ng proof of purchase. Ngayon, wala ka ng proof of purchase. Wala na. Huwag mo na lang kalimutan yung Big firmware deal. password mo. Okay? So, ayan. Next is, ayun nga. You will create an external Mac OS disk. Okay? So, 12 gig. kailangan 12 gig pero I have 8 gig. Gumana siya yun. Meron ako dito ginawa 8 gig lang. Okay? Pwede pa rin naman, pero recommended 12 gig. So you will use the command line na sudo. Okay? So I think we can do that and then another discussion then lunch, no? Please get one USB. Yes, KLB, matayo-tayo ka? Naanto ka ba? Nakakaya naman sa rest day, no? Ay, rest din po ba? Rest day nito, tsaka ni Dayan eh. Matayo-tayo eh. Naanto ka rin na yan? Nakakatakot. Ay, mas nakakapagod kaya. Sino po bang wala? Ikaw, Chris. Okay. Tuturuan kayo, sorry. Pwede nyo na pong i-off ulit. Okay. Pwede nyo i-4 shutdown na lang din na reboot. Hindi na po. Restart lang. 4 shutdown na lang. Tapos turn it on again. Talaga ako fan. Gagawa ko ng sarili kong tawag. Nagaganda naman ako. Ay, actually, mas maganda ang model niya yun. Yung unang model niya, so Hindi. okay. Pindutin mo kasi, Alvin. Hindi yan. Ano ba? Apple Yung dati po maapal eh. Yung Apple? Yan. Hagatin mo yung Apple, hagatin mo. Yan. Ito yung Ayan po. Tapos i-on mo lang ulit. Yan. Yung previous version nito, it's called Candy Mac. Yun yung parang may picture tube pa. Yung una-una. Tapos hanggang sa naging ganito siya, pero yung kulay white na polycarbonate. Tapos merong, yun nga, yung black yung likod. Ang sinundan nito is yung silver yung likod, pero may DVD drive pa. Pero ngayon, isang ano na lang siya. Streamline, no? Ang ganda niya, no? Kami na pala model niya. Ay, sa wala ako. Ganon. Ay, mas may touchscreen ba na version niya? Wala. Kahit po sa MacBook wala. Kasi they're focusing on the iPad.
magre-release ngayon si Apple ng iPad OS na. So, iPad OS. di ba iOS na, no? Hindi yung mobile Mobile pa rin siya, pero yung capabilities niya can match to ano. So, sana ng Mobile Legends. Alam mo, dalawa naman pala. I'm using an iPad Pro sa Mobile Legends, yung 12-inch. Sarap. Ang ina pabutin. yung skills. Pero ang sarap po niya. Alam ko dalawang klaseng iPad, yung mobile at saka hindi mobile. Yung malaki po, na 10, na 12 inches. Ayan. Apple. Alam mo yung password mo. Apple. Ayan ka na naman. Ayan ka na naman. Gawa ka na. Sige. Oh my God. Sige. Alam mo yan, ha? Yun yung password niya, sabi niya kanina. Alam mo pala. Hindi ka naman makakalimutan. Yun yung password. Nag-boot na po yung sa inyo, sir. Ito na naman ang password. Ay, okay na po. Teka, ano, LB. Okay, so siguro dito na natin gawin yung yung bootable. Yun, tama po. Para mapakita ko na rin sa inyo kung paano gamitin yung disk utility. Pero I'll be at the back para i-guide ko si Miss Dayan para makinig na lang din kayo. So I can see also kung nasusundan siya. Ayan. So, yan. While booted, sige, pakikabit na po yung USB sa likod. So, bakit nakabit? Ayun. Ayan po. First off, let's simulate. Kunyari, kaka-download nyo lang ng installer. The first requirement kasi to create an install media is for you to have a copy of the installer mismo. So, hindi naman natin masimulate na ina-download natin siya during the internet in the Philippines. Kasi roughly 6 gig siya. Paki-open po yung USB na kinabit nyo, na nakamount na sa desktop. Double-click the USB that is mounted on the desktop. Pinakasalangan ko talaga to. Apo. Nag-mount na yung USB sa desktop. Yes. Meron po siyang Yes. install Mac OS Mojave sa loob. Paki-drag na lang po sa desktop ulit. Don't figure Hindi nag-run? Eh, galing ako copy na lang. Abilis. Ayan. Okay. Right-click po. Or control-click. By the way, by default, walang right-click yung mouse. Yes. Control-click siya. Control-click. Ang right-click. Or you can configure the mouse sa system. Okay, so nagka-copy na yung installer sa desktop, no? This step, we're just simulating na kunyari din-download natin siya from the App Store. Parang baboy lang. Nakakating, hindi ko abot eh. So, pwede rin i-terminal yung pag- Pwede rin. Oh my God, kasalanan ko to. Okay, Kelvin, you cannot lie. Your training has ended, Kelvin. Because of that, you don't have anything. Bilisan mo, Ma. Once the copy is finished, kindly na lang, pa-inform na lang kami. Ayun, tapos na dito. Finish na to. Si Kelvin, matatapos na po. Mga 2:30, sir. Okay, so ito pagka-copy natin sa desktop. By the way, kasi yung mga binigay ko sa inyo yung USB bootable na yan. Yan yung ginamit ko sa sa previous training. Kung makikita nyo, meron pang iLife tsaka iWork na Taasan mo kasi Those are apps. settings ka. na Settings ka. right out of the box pwede. Kasi pag nag-reformat ako, ilalagyan ko rin sila niya. Hintayin mo kasi, huwag kang lagay mo sa mouse. Ay, Nahihirapan ako sa iyo. Saka the whole to eh. Hindi. High speed. Hindi siya mamaya. So, may fast ko pa. Oo, todo. Ito mo, ang bilis mong gumano ng pointer. Siksik yung... Sinabi din ko ito. Naka-link ba yun sa iCloud? Sa Ayun. Yes, tama. Kapag naka-sign in yung iCloud doon, Hindi mo rin alam. it will ask you to give the Apple Ang galing ID. talaga ng cursor yung pointer. Pag Ah, dilisan mo yung pwede galaw, mo gawin lumalaki. yun. Parang yung ano lang, pag dilisan mo yung galaw, lumalaki. May password, pero ngayon kasi nagiging siya parang firmware password yung natin. Pagka meron siyang iCloud account na nakapasok, it will ask you for the password ng iCloud. Which is hindi mo alam. Ako ginawa ko dati yun eh.
Yung in-install ko. Ano lang naman yun para lang para ma-prevent yung usage ko. Yung sa personal info. Pero usually kapag ka may iCloud talaga, kaya mo i-replace mo na lang yung hardware. By the way, yung mga pwedeng mag-backlash po ng Mac ay dapat kung kami sa mga trainer, software side kami, ACSP kami, Apple Certified Support Professional. Ang mga pwede na po mag-backlash ng Mac ay mga ACMT, Apple Certified Macintosh Ang Technician. dami naman. Iba pa po yung sa iOS, tsaka sa macOS. Pero nakapag-try na mag-backlash din. Tsaka ng iPhone. Ito mahirap kasi sinasuction pa yun. Tsaka careful dapat dito sa camera side kasi nandito yung flex cable niya. Baka tamaan yung So ano yun, meron pang part ng adhesive lang kasi ito. Sa iPhone 6s Plus or 7, ang flex cable niya malapit sa camera at saka sa gilid. So, dapat. Nag-train din kasi kami to become ACMT. Pero yun, mahirap kasi yung exam niya, yung mga tornilyo, sa nilagay. Pero nakapag-backlash na ako nito, ng iMac, tsaka naibalik ko. Yung Well, hindi na gumana. yung tornilyo, bahala na. Gumana pa naman, pero parang nagulat ako, ba't parang may natirang tornilyo? Sumobra yan. Okay, ayan. Once copied, nasa desktop na kayo. I-enter na lang natin si Sir Gavin. Ayan, we're just simulating na din na-download natin siya. Pero by default, saan napupunta yung installer app? Kapag nakabukas yung Finder nyo, meron application sa sidebar. I-click nyo yung applications. Dito po, sa window mismo. Yan. Diyan po siya napupunta by default. Pindutin mo kasi kay Luis. Dito po siya napupunta by default. Sir, ba't pinalagay mo sa desktop? Para mas mabilis natin ma-access. Kasi we'll do something about it. Saan? Ay, wala siya ngayon kasi meron tayo sa desktop. Pero by default, kung pagka-download kayo on your own, dyan po siya mapupunta. Okay. Sa applications. Yes. Application. Okay na? Ayan. Kizzer.com. Ayan, okay na. Since meron na kayong copy, so yan yung first scenario na dinownload yun na yung app, no? Ano yung second requirement? Kailangan meron kayong USB na 12 gig above na empty. Walang laman. Bakit? Kasi kung may laman siya, pupurahin siya ni terminal mamaya. Okay? But, we will not use terminal to erase this, yung mga USB nyo. We're going to use disk utility para makita nyo kung ano yung itsura ni disk utility. Okay, so once copied, kindly close all the windows na. Dapat wala nakabukas na windows. Yan, kahit yung Finder, paki-X. Good. Gamitin nyo na lang po si Spotlight. Search for disk utility. Command space pa yun. Disk utility. And then enter. Si disk utility ay nasa loob din siya ni recovery. Anong ginagawa niya? It can verify and repair disk, no? Nakikita niyo po yung sa taas na show, view. I-click niyo po yung view. Merong show all devices. Ayan. Yung pinakataas, yan yung physical hard drive. Yung naka-indent sa baba, that's the logical volume or the logical container. Kapag naka-EPFS po, meron siyang EPFS container na nasa loob. Anong pinagkaiba niya? Mas nakakasave to ng space. Kasi instead of partitioning the hard drive itself, you can add more containers na lang. Okay? Pero, wait lang. Ang gagawin kasi natin, ito. Let's say, kunyari, corrupted yung USB mo. How can you use this utility to fix it? So, pwede nyo pong i-select yung nasa pinakababa. That's the volume, sa pinakababa po talaga. Sa external, yan. Then, click repair.
sa toolbar, sa taas. Repair. Ay, first aid pala, sorry. First aid. Repair kasi natin. Okay, first aid. Ang gagawin niyan, it will verify, and then i-click nyo po yung run. It will try to verify and repair that USB drive. Okay? Teka sir, nasa recovery tayo, pero ba't dito natin ginagawa? Kasi I want you to see na kapag ka, sige, click OK na po yan. Done. Try to click Macintosh HD. Try nyo po i-repair or i-first aid. Merong, sige, run. May warning. Anong sabi niya? First aid will temporarily lock the startup mode. Yes. So para ano lang yan, ang doktor hindi niya gagamutin yung sarili niya. Paki-cancel na lang po. Diyan po pumapasok si recovery. Kung tingin nyo may problema yung Macintosh HD nyo, huwag nyo siya i-first aid or i-repair habang nakaboot siya. Doon ka kay Recovery HD para si Macintosh HD hindi nagra-run. Okay? Kaya meron pong disk utility sa loob ni Recovery. Yes. Okay, good. Now, let's create a more powerful USB than the Recovery. Pero this part naman, we're going to simulate na bago yung USB nyo. So ano gagawin nyo? Paki-select po si SanDisk. Yan. Click Erase. Tapos ang nakalagay Mac OS Extended Journal. Tama? GUID Partition Table. Tama? Partition na. Tama. GPT. Yan. Rename it as USB lang. It can be small, it can be all caps. And then, click erase. So now, kompleto na yung kailangan natin para makagawa ng external bootable drive. Okay, kindly click done, then press Command Q to quit this utility. So, wala nang naman. Tama? Yung inyong USB. Kindly open terminal again. Open si terminal. Command space na. Terminal. Ayan. First to type, no? Hindi masyado kita ito eh. The first step, you might want to write this down or take a picture after you type the command. You type in sudo. S-U-D-O space. Yan, sudo space, no? Remember to right click, control click. Yung installer po na nasa desktop nyo, paki-control click. Control click lang. You hold control sa keyboard, then click. Yan. Right click Show, para right click. Show package contents. Double click, press command 3. That's for the column view, para mas mabilis. Command 3. Hindi na command 3, sir. Ito na lang, column view. Yan, para ito. Yan, para mas mabilis. Kasi pinipindot mo kay command 3. Walang puno dyan. I select the contents folder. Command 3 po para column view. Yan. Select the contents folder. Ang first step, type in sudo space. This is the second step. You right click the installer. Show package contents. When you click contents, look for the resources folder. Resources. Yes. Meron doon create install media sa loob. Huwag niyo pong i-double click ha. Yang command na yan, i-drag nyo kay terminal. I-drag nyo po paloob kay terminal. Automatic magkakaroon niya ng space. Good. So the first step, sudo space, then you look for create install media space.
then you type in, go back to terminal, type in dash dash, dalawang dash. Ano yung dash ulit? Type Nakakana. Ano yung ganun dash? in dash dash, volume, Volume. space. May space. Ayan. Mas maikli na ngayon. Anong last part? Humihingi siya ng volume. I-drag nyo ngayon yung USB na nasa desktop papunta kay terminal. Install. Okay. Oo. So, quite good. Hit enter. Hihingi siya ng password. Walang lalabas, no? If you type, walang lalabas. Kasi encrypted. You just continue typing and then hit enter again. Type your password. Wala pong lalabas dyan. So type in Apple. Ready to start. Tapos, you press Y. Kasi yes or no yan. Uno. You press Y and then hit enter ulit. Nakalock siya. Ayan. In-erase na niya yung disk at ilalagay na niya yung bootable component sa loob. Eh, sabi niya ano doon? APF. Going back. Dati mahaba to. Dati after create install media, merong dash dash application path. Ituturo mo pa si installer. Ngayon hindi na. Ituturo mo na lang ano yung gagawin mong bootable drive. So, kung gagawin ko itong layman's term, sudo, I'm telling the terminal na I want to execute this command as a root user. Anong gusto kong gawin? Gusto ko mag-create ng install media gamit ang USB na to. Ganun lang kasimple. Okay? Sa akin ano, an error occurred using the disk. Sure, ayaw mo ng password ko. Enter, enter. Pag nag-type kayo, wala talaga lalabas. Okay. Hindi ko kasi lumabas eh. Hindi. Tapos i-return ko na lang. Mali kasi sir yung nag mo. Yung volume, yung up po ulit yung ginagawa. Ito yung una. Hindi ito yung nag mo. Ito ba? Apo. So, Anong volume mo? yan. Pakilag po yung USB. No need to open. Just drag it. Yan. Enter. Click po muna doon. Yan. Enter. Ayan, hindi ka nahinga ng password. Y na lang for yes. Yeah. So, pag iniyan ako, type lang. Tapos, encrypted po kasi siya. Walang lalabas sa password. Type mo lang yung password and hit enter. Okay? So lahat po ba na ano? Zero. Copying na? Pero matagal yan. Gawa na siya. I remember the Okay, so while waiting, discuss ko na lang yung next topic and then we're off for lunch siguro. Kasi last 20 minutes na. Okay, so discussion lang. Ano ulit kaibahan ni recovery dito? Si recovery, 650 kapag HFS Plus, 1,000 MB kapag naka-APFS. Pero ito, bakit 12 gig yung kailangan at least? Kasi ito, merong installation components. Pero everything na recovery can do, this can do. Okay? Bakit nawawala si recovery? Kapag ni-reformat, kapag naka-raid, kapag improper yung imaging, tsaka yung installation ng Windows. Bakit ba nabuo si recovery? Kasi wala nang kasamang DVD installer si Mac. Sa mga Jurassic Mac tawag namin pag luma na yung Sa Jurassic Mac user, ang counterpart ni recovery is yung disk 1. Dati kasi pwede ka mag-boot, dati pwede ka mag-boot sa disk. Habang, di ba ngayon nag-command R kayo? Kung dati ka pa gumagamit ng Mac, mag-boot ka sa disk 1, i-press mo yung C. Letter C sa keyboard para mag-boot ka dun sa disk 1. Andun din yung utilities, andun yung reset password. Anong pinagkaiba?
Ang reset password kay recovery, kailangan i-type mo sa terminal. Kailangan may terminal, may command line knowledge ka. Dati po kasi, anyone who has the disk 1 can own any Mac. Kasi pag nag-boot ka dun sa disk 1 dati, ano ka agad? Reset password. I-click mo lang. So ngayon, tinago na siya. Bago ka pa makapag-reset ng password using recovery, you have to know na kay terminal siya and you have to know how to type the command. Kasi nga dati sa disk 1, right then and there, pag nag-boot ka, nakabuyang-yang lang dun yung reset password. Ang bilis. GG talaga pag meron kang disk 1. Solid. Okay? So while waiting, although yung exercise ito gagawin natin after lunch, so recap muna. We've set up the Mac as if it came from the box. You also knew how to use system preferences. At saka babalik-balikan din natin siya, no? That is your two best friend app, system preferences, saka si system information. Remember yung kay Apple logo, system report. Or Apple logo, hold mo yung Alt. Kasi nandun lahat ng installations and ano mo, from hardware to software and network. And then you already know how to access the Recovery HD. At ngayon, ano ginagawa natin? Gumagawa tayo ng external bootable drive. Ito naman yung best friend ng bawat tech support. Okay? Kasi basta meron ka nito, you can diagnose. Kaya hindi ko na rin masyado magamit yung hard drive ko na may tatlong partition, tatlong OS. Kasi kung meron ka na dito kaya naman. Yung nga lang, kung i-reinstall niya, kung Mojave ito, Mojave yung ma-install sa client. Okay? And next topic would be managing user accounts. Right now, isa pa lang user account natin. So this time, we're going to create user accounts and migrate. Paano ba natin to, for example, ito, kunyari lang nag-resign ka, kunyari nag-resign ka, sir. Tapos ito yung kapalit na Mac. Or for example, ang nag-resign yung Mac na, luma na yung Mac mo. And then, binilhan ka ng bagong Mac fixed asset. How will you migrate your user? Ano gagawin mo? Reconfigure? Transfer manually? Hindi. Gagawin natin later on this activity, migration assistant. By partner, you will decide. Siguro tayo na lang mag-partner, Ms. Dayan. I'll create a user. Latest pala. Siguro I'll create a user dun kay Sir Paul dapat na unit para mag-migrate. We will decide kung sino yung old Mac tsaka yung new Mac. Who will give and then who will receive the user data. Okay? Usually kasi pag corporate, ganun lalo yung... Sige na ako na yung old Mac. Nagkakingin sila Nakakatingin mo sa akin. Nagka-personalan din sa Nagka-personalan sa migration. Moving on, ayan. Here are the different user accounts, no? Number 1, administrator. Si admin yung unang-unang user na ginawa nyo ay administrator, no? Number 2 item, it's enabled through users and group preferences. Paano enabled? Because a standard user can be promoted to an admin. Okay, later makikita nyo po yun. Staff and admin group member ang isang admin. Later makikita nyo po kung paano siya makikita yung anong group ba itong user na to. It can manage all system settings. Anong all system settings? Kindly open system preferences. Then punta kayo kay security and privacy. And so the first one. Nakikita nyo po yung padlock sa bottom left. Ito po yung ibig sabihin nun. Kapag may padlock ang isang setting, ibig sabihin admin lang ang pwedeng makapag-unlock sa kanya. Okay? Next type of user. By the way, this is an administrator account. Next type of an admin account is the system administrator or root user. Nung nagsudo kayo sa terminal, you acted as this user. If you're familiar with the movie yung The Matrix, parang ikaw yung architect, kaya mong gawin lahat kapag naka-root user ka. That is why yung login ni root user is disabled by default.
So, ibig sabihin, merong way? Yes, merong way para makapag-login ka kay root. Siguro, later ko na lang papakita. Pero pag nakalogin ka as root, kita mo lahat ng laman ng folder ng ibang user na walang restriction. Kasi by default, meron yung no entry sign. Kahit admin ka, standard tong user na to, hindi mo ma-access yung personal files niya. But if you're logged in as root, lahat ng user, click mo yung folder, may access ka, read and write pa. Okay? So, delikado rin kasi to. Siya lang ang member ng wheel group, no? Pero hindi lahat kayang gawin nito. Dahil meron tayong SIP. Okay? So, anong sabi nung last item? Ang root user meron siyang elevated permission except for SIP or System Integrity Protection. System Integrity Protection. Pinoprotektahan yan na yung system files. Dati po kasi walang ganyan. So kapag ka nag-root user ka, may ma-delete kang system file, patay. So that's why ngayon meron siya. Later, makikita na mababanggit naman ulit si SIP. It protects the system files even from the root user. Okay? So those are the two types of administrator account. Here are the other types of user account. Number 1, manage administrator account. If you have an MDM solution like Jamf, pwede kang gumawa nito. Or for schools, pwede rin yung Apple School Manager. Kumbaga ano siya, admin siya, pero may restriction pa rin siya. That is enforced by the MDM. Meron naman tayong standard user account. This is safe for general use, no? Students, staff, pwedeng, if this is a shared computer, AM, PM, graveyard shift, standard user na lang. Or since you have an MDM, usually network user account ang gamit. Para kahit saang station ka, mag-login, nandun pa rin yung credentials mo. Yung mga files. Next, meron tayong guest user. Or also known as everyone. By default, hindi pwede mag-login si guest user. Pero later, can turn it on. Next. Naalala niyo during setup, kung mapapansin niyo yung discussion natin spiral, may madidiscuss ako from the previous. Naalala niyo during the setup, kapag nilagin mo yung iCloud mo, merong Find My Mac. Kasi may scenario, isang beses yung kliyente ko sabi niya, Joseph, hindi ko in-enable yan. Bakit naka-enable? Hindi niya matandaan na pinayagan niya mag-login yung yung guest user. Pag-check ko, naka-on yung iCloud niya, tsaka naka-Find My Mac. Bakit kaya? If you turn on Find My Mac, automatic, pwede mag-login si guest. Because the guest user will act as a trap. Ano bang requirement to have Find My Mac? Internet. Location, internet, location, services, internet, Saka yung user. yes, tsaka user. Eh paano kung ako yung nakapulot ng Mac mo? Hindi ko naman ang password mo eh. Eh since si Find My Mac, tinurn on niya yung guest. Kinatay, no? Pumasok sa guest. Pag pumasok ako sa guest, kumonek ako sa internet, you will receive an email that your Mac has been found. That's why, nakita nyo, optional siya for Find My Mac. Last item, the home folder of the guest user is deleted every time magla-log out siya. So kung magpapahiram ka ng Mac mo, uy, Brad, paano naman, gawa lang ko report. Pag pinag-guest user mo siya, ipasave mo sa USB yung gawa niya. Kasi pag nag-log out siya, wala yun. Parang bahay lang. Pag may bisita ka, umalis siya, di ba nililinis mo yung kwarto? Parang gano'n lang. Pero ang pinakamahalaga dyan yun, Find My Mac. Trap siya.
And lastly, you can create a sharing-only user. Paano sharing-only? Wala siyang login. File sharing lang ang pwede niyang i-ano sa'yo. Kasi pwede ka mag-file sharing sa everyone, pero kunyari, ka-team mo siya, gawin mo siya ng sharing account lang. Para kung may hihingin siyang file sa'yo, nandun lang sa shared folder mo. Tapos, kailangan niya mag-type ng password niya. Para safe pa rin yung kunyari, yung team ano niyo, team files niyo, or templates, or company, property na templates and reports. So, pwede yan. Okay? Ano pa? Last na to, merong user group. Actually, yung groups, ano lang yan, grupo ng mga users. Hindi talaga siya user account. User groups, just like the item number 1, enables multiple users to have the same access. So, for permissions and access sa mga folder. So, very flexible siya. Kunyari, merong team ng, kunyari lang, senior ano na kayo, like help desk. May mga junior help desk. Eh, ikaw yung parang pinag-mentor muna. May folder na sila lang nakaka-access using that group. Junior group, then senior group. Pwede mo kasing laruin yung permissions ng file. Madi-discuss po yung later on na later chapter. Okay? Actually, pwede natin gawin pala yung exercise during, kasi pwede naman ito mangyari sa background. Actually, yung iba tapos na. Bago tayo mag-lunch, iti-testing natin kung naging bootable na siya. Okay? Moving on. How to create a new user account? Sa system preferences lang din. So, kindly open system preferences. Let's do the exercise while discussing na. Okay, let's do system preferences. Gawa kayo ng isa pang admin. This time, kayo na bahala sa user. Username. Click nyo lang yung plus sign. Make sure the account is an admin. Kayo na bahala sa username. Para lang personalize yung experience, no? Users in groups to, no? Tas plus. Apo. Users. Nasa po. Oo. Ano po, i-unlock nyo po muna yung padlock. Kasi yung pang-admin access siya eh. Okay? Then create a new user, pero personal, kayo na bahala sa user name and password. Ayan. Yes, admin po. Okay, once created, make sure tapos na po yung sa terminal Mhm. Tapos na po yung sa terminal. Sige. 90 pa lang. Ano bang magawin? Sige, later na lang yung ituloy yung exercise. Magre-restart Next. yata. Go to the login options. Sa baba. Enable guest user. Yeah, This one. enable for login. Allow guest. Yeah, allow guest to log in. This computer. Yes. So, we have admin user, tsaka yung pangalawang user na ginawa nyo. Kasi later, when you decide kung sino magmamigrate, yun yung person, yun kunyari yung account nyo na personal, imamigrate sa kabilang Mac. Eh, yung ginawa kong account, choice ko yung kung allow user to administrate, Ah. to administer this computer. Yan, yan. Okay. Apo. Okay. Actually, yung allow user to administer this Mac or administrate this Mac, yun yung pagpo-promote. Kung standard user siya, gusto mo i-promote sa Pang admin. okay. Ay, magiging admin na yun. Magiging admin na siya. So, kung standard, Standard. si admin yung pinili ko. So, kung standard, pag pinili mo yung Yes. And vice versa. Pag in-check mo siya, pwede mong i-demote yung isang admin to a standard user. Okay? Moving on. Let's discuss the account attributes, no? Enabled mo. Then we'll have lunch after this one. Yung ginawa yung bagong user,
kindly click kindly control click. Yung bagong user na ginawa nyo control click tapos click, select nyo advanced options. Let's discuss those options before we go for lunch. Number 1, ano nakita nyo? User ID. Hindi, yung warning. Kulay pula. Okay? Changing these settings might damage this account and prevent the user from logging in. So refrain from doing so. Okay? Let's discuss. User ID. Ang user ID is used for permissions. Parang ID pass mo. Kunyari sa office, sa server room, ang ID mo ikaw yung IT. Pwede kang pumasok. Pero kung finance ang ID mo, hindi ka pwede. Also, this user ID is unique. Walang uulit na user ID when you're talking about one computer lang. Paano one computer lang? Pakitignan po yung user ID ng katabi nyo. 502, 503. 502. When this is unique only if you're talking about one computer lang. If you're talking about dalawang computer na, hindi na. Kapareha siya. Hindi na siya unique. Actually, pag dinelete nyo yung user na yan, that 502 user ID is up for grabs. Pag may gumawa ka ng user, pwedeng magamit siya ulit. Recycle. So sabi mo unique siya. Unique siya in a way na si admin versus yung new user mo, si 501 tsaka si 502. Unique sila on the same Mac. Walang uulit. Kasi nga permission sets, ginagamit siya. Next, andyan yung group. Yung group. Ang isang admin at standard user, pareho silang staff group. Okay? Account name is usually the shorter name or short name ng tawag. At saka yung full name, self-explanatory na. Ano yung login shell? Ito po yung sa terminal, /bin/bash. Diyan po yung login shell niya kapag gumamit siya ng command line. Home directory, ito yung full path. That's why, di ba, diniscuss natin si command line para naintindihan nyo na itong part na to. Full path ng user na yun. The next is UUID. It's much unique than the user ID. So, hindi natin naulit na yun. Hindi na ulit, yes. If you, nasa book kayo ni ACSP, the UUID or Universally Unique Identification is unique in both space and time. Parang sa comics, no? Hindi Yun yung sabi sa book eh. Walang kapareho yan. May button sa tabi niya, wala na. Share ko lang. Dati kasi you can generate a new UUID for each user. I-click mo lang. Create new. Pero tinanggal nila yung yun. Okay, teka lang. Sir, ano naman yung universally unique? Para yung admin sa Mac na ito, Pwede dito sa kabila. ma-differentiate dun sa admin sa kabilang iMac. Kahit pareho silang 501 na user ID, magkaiba naman yung UUID nila. Ganun siya. Gets? So yan yung mga. And then lastly, merong Apple ID. If you punch in an Apple ID during setup, meron siya dyan. Lalabas din yan. Eh ano yung alias? Alias is, naalala nyo nung nag-type kayo ng password? Or, kunyari, may client kayo. Ang pangalan niya Alessandro, by the way, this is my classmate, Alessandro Andrew, Anthony, hindi niya Villanueva pa. Kung ito yung tinype niya sa username, tapos tinab lang niya yung short name, ganito kahaba, pwede mong palitan yung alias. Alias is also known as. So, kung if ever hihingi ng password kay Alessandro, yung Mac, pwede siya maglagay ng alias dyan na
alias lang. Itong alias na to, ito yung username niya eh. Wait, papayagan niyo yung password niya. Kapag nilagay niya tong username niya at password niya, papayag yung Mac. Pag nilagay mo siya ng alias, yung alias, this will also be the same. Diyan nag-work yung alias. So, kunyari napahaba yung yung kanyang username, pwede mo niyan lagay ng alias. Kaysa naman ibahin niya dito kasi meron tayong warning. Okay?